Mga kababayan, there's an interesting analysis dito sa ginawa ni VP Sara na pag-e-endorso kay Amy. Siyempre lahat tayo sumama loob. May mga sumamaan loob, may mga naggalit, may mga na-disappoint. Bakit ganito si Berde? Nagkamali na nga si Berde talaga ang tawag. Si VP Sara rather, bakit siya ganito, 'di ba? Nagkamali na nga siya noong 2022, nabudol na nga siya, pati tayo nabudol din kakasuporta sa kanya dahil sumama siya kay Niwi, 'di ba? Kung sana ang sinamahan siguro ni VP Sara noong 2022 ay si Bongo or si Bato, nagtandem sila, no? Sara and Sarago, di ba may mga Sarago noon? And Bato nga de la Rosa, gusto rin itandem sa kanya. May mga nagpo-propose pa before, di ba, ng Duterte tandem noong 2022. Magtatakbong vice president na lang si Tatay Digong ni VP, ni Inday, ni VP Inday at siya yung tatakbong presidente. Pero yun nga, ang prinsipyo ng mga Duterte, ayaw nilang, di ba, masinghal-singhalan na sila ay, ano to, yung political dynasty. Although hindi naman labag sa Pilipinas ang political dynasty. Is there such a thing? May batas na ba? Eh bakit ang dami pa ng pare-parehong apelyido? And may mga Binay, may mga Cayetano, ang Marcos, ayan din, another dynasty. So, but still, principled ang pamilya nila hangga't maaari ayaw nilang lahat sila'y nasa politika, hindi ba? So, PRRD backed out from any position after niyang magpahinga bilang presidente natin. And ngayon nga po, unfortunately, tumatakbo siyang mayor ng Davao City, pero nandun naman nakakulong. Ano? So, namamayagpag ngayon si Nograles dyan sa Davao City. But good luck, sa tingin ko naman, mahal ng mga Davaoenyo ang mga Duterte, kahit na hindi nangangampanya si PRRD, mananalo yan unless dadayain. Oh, bigla ko naisip, baka yung pagkakakulong ni PRRD ang pwede nilang gawing alibay na kaya ka natalo bilang mayor ng Davao City kasi hindi ka nangangampanya. Eh si Nograles, araw-araw, ikot ng ikot, sumasayaw pa ng ano ba yun? Ebat Adan, Ebat Adan. Mahal mo na, ano mo yung mga kinikending ni Nograles. So palalabasin nila na, hindi ka kasi nagkaroon ng pagkakataong mga panya kasi nakakulong ka, kaya nanalo si Nograles. But the truth is, malay nyo, binahi ka na talagang eleksyon. Eh, yung online voting ng mga OFWs, katakataka yung resulta, hindi ba? So, ito, inendorso ni VP Sara si Amy Mangga and even Camille Villar. Sa atin, hindi natin masyadong iindahin si Camille Villar, no? But we have to understand, Camille and pamilyang Villar ay maka-Duterte naman talaga, hindi ba? And kahit na suplada yung si Cynthia Villar, yung nanay, eh mukha namang maganda yung mga ginagawa as senator. Ang anak niyang si Mark Villar, senador na rin ngayon, hindi ba? So, hindi na yata tatakbo or tapos na yung term ni Cynthia Villar, kaya hindi na nga siguro re-electionist. Pero ito nga ang pumapalit, si Camille Villar, yung batang Villar. So, kung dalawang Villar ang magiging senador at ine-endorso nga ni VP Sara, tatanaw naman si Camille ng utang na loob and probably even Mark Villar na senador ngayon, dalawang boto na yan against impeachment kay VP Sara sa Senate. So, 'di ba? Kailangan ni VP Sarang lumaro talaga. At although hindi natin gusto ang ginagawa niya pag-endorso kay Amy, walang choice itong si Amy kung sakasakaling manalo ulit, kundi bumoto ng no sa impeachment ni VP Sara bilang pagtanaw ng utang na loob. Pero sa history ng mga Marcos, hindi naman talaga marunong tumanaw ng utang na loob ang mga animal na yan. Meron yung isang interview si Amy kanina na aalibadbaran ako. I don't know kung isisingit natin sa discussion mamaya or next topic natin. But, sino ito? Salamat sa nagpadala ng pang-coffee sa aking Gcash. Michael ba ang pangalan niya? Michael? Michael Reynolds, baga ito? Michael Raymond. Anyway, salamat po. May nakita akong article, mga kababayan, na mukhang maganda yung pagkaka-analyze ng mga steps ngayon ni VP Sara. At babasahin ko ito sa inyo. Ano po? So, itinagalog po ng sumulat, and this is from Optic Politics. Okay, there's a Netflix series. Was it a series or a movie of Netflix? The Queen's Gambit by Anna Taylor-Joy, isang Caucasian artista. I think she has German blood as well or something. But hindi ko pa napapanood tong Queen's Gambit, pero siguro mukhang kailangan ko panoorin, lalo't hindi ako familiar sa laro ng chess, about chess yung yung Queen's Gambit na movie or
yeah, I think it's a movie. If not movie, it's a series on Netflix. Okay? At kapag kaya medyo inaiwasan ko ang Netflix, ako yung mabababad sa TV. 'Di ba? Mauubos ang oras ko, hindi lalo ako makakapag-vlog. Anyway, I'm considering watching it, but eto po ang tinagalog na kasi nakita nila na parang itong ginagawa ni VP Sara is laro, parang laro ng chess nga po, ano. So, tinagalog naman ng Optic Politics, basahin ko na lang, Queen's Gambit. Ganito siguro nila dinidepict si VP Sara, ganito nila nakikita yung laro ni VP Sara, no. Ang mapanganib na laro ni Sara Duterte para sa sakripisyo at kaligtasan, not for their family, but of course, para sa ating lahat. Ano, lumalaro si VP Sara para sa atin. Para mailigtas din yung kanilang political career, ang kanilang pangalan, and of course, ang ating bayan sa nangingitim na ngayon na kulay na pinapalaga ni Claire Castro. Pumuputi na raw ang Pilipinas. Mali daw yung butangera na ito eh. Anyway, saka natin siya pag-usapan. Sa chess or yung larong chess, nagsisimula ang Queen's Gambit sa isang sakripisyo, isang pawn, yung alay nasa unahan, ano. Ang iniaalay, ayun nandun, para makuha ang kontrol sa buong board. Sa politika ng Pilipinas, ang reyna mismo ang nagsasakripisyo. So, VP Sara hopefully will become the Queen of the Philippines kapag hindi nag-succeed yung impeachment kay VP Sara pag dumaan na sa Senado. Kailangan, pag nagkaroon na ng Senate hearing, ang boto ng mga senador ay pabor kay VP Sara na huwag siyang ma-impeach. Para ang lower house na pinamumura ng mga buwaya magkagulo. I-abolish na lang kaya natin yung Kongreso, right? The Senate and the lower house, diba? The Senate and the House of i-abolish na lang yung dalawang bahay ng inang pinamumugaran ng mga ahas, buwaya, demonyo. Magnanakaw! Okay. Sa pangalawang pangulong si Sara Duterte, anak ng pinaka-controversial na leader ng bansa matapos ang EDSA, which is PRRD, ay minsang nasa tuktok ng kapangyarihan. Siya ang malinaw na pinili ng taong bayan para sa pagkapangulo noong 2022, si VP Sara raw. Ngunit sa ngalan ng unit team, lumipad ang mga Marcos patungong Davao, nagpakumbaba sa mga Duterte, lumuhod, nag-alamano, lahat na ng pagsisip-sip, di ba, at pagdila sa dapa-dapa ginawa na nila sa mga Duterte para lang sa nagpakumbaba sa mga Duterte at nakiusap sa kanyang tumakbo na lang bilang Vice President ni WM. At pinalalabas nila na si WM ang gusto maging VP, nga lang si VP Sara ay hindi pa ready. Okay? At pumayag naman si VP Sara para sa pagkakaisa, para sa katahimikan, para sa strategiya at kapalit ng tiwalang yon siya'y ipinagkanulo ni Judas ng EWM at ng pamilya niyang Judas, Hestas Barabas. Ngayon, ang pangalawang pangulo ay sinampahan ng kaso, inimpeach ng mismong kamara na minsan niyang pinagtibay kasi yung mga kongresista diyan, 'di ba? Nagsumipsip sa mga Duterte, nanalo, endorsed by PRRD, tinasang kamay, ngayon naman puro sila mga ahas. Ang kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay dinakip ng walang legal na proseso, tinangay at ibinilanggo sa The Hague sa ilalim ng maskara ng international na hustisya. Ito ay isang pampulitikong pagdukot, kinidnap, correct. Walang arrest warrant mula sa Korte ng Pilipinas, walang due process, walang respeto sa isang dating pinuno ng Estado ang ginawa ng kapatid ni Mangga. At sa oras na inaasahan ng bayan na magdeklara si Sara ng giyera, umuwi siyang tahimik at may dalang sorpresa. Totoo, dapat pag galing ni VP Sara ng dahig, pag uwi dito, bakbakan ito, bugbogan ito, pero hindi. Ginulat niya tayong lahat, isang endorso para sa dalawang senatorial boss, Camille Villar at Amy Marcos, kapwa bahagi ng kampong sinisisi sa kanyang pagbagsak, alyansa ng bagoong Pilipinas. Yun ang salarin sa pagbagsak ni VP Sara. But despite that, yung dalawang galing doon, inendorso niya. Nagalit ang masa, na imbiyer na kayo, nanggigil kayo, nagtampo, sumamaloob, ganyan. Pagkakanulo, sigaw ng ilan, kahinaan ni VP Sara, hindi nag-iisip, nagpapagamit, ganun ano. Or I don't know, wrong move na naman baga, ganun natin iniisip ang ginawa ni VP Sara, sabi ng karamihan. Ngunit sa mata ng bihasa, sa larong politika, ito ay hindi pagsuko or pag-surrender. Mas magandang basahin yung English nito eh. Ito ay Queen's Gambit.
itong ginawa daw ni VP Sara. Sa pag-endorso kina Amy at Villar, hindi ibig sabihin ito sumusuko ang ating pangalawang pangulo, kundi nagsasakripisyo ng piraso para basagin ang pagkakaisa ng kanyang mga kalaban. Yung alyansa ng bagoong Pilipinas. Binasag ni VP. Ito yung binanggit ko rin kahapon. Si Camille Villar ay matagal nang kakampi ng mga Duterte. Yun nga po, habang si Amy Marcos, bagamat kapatid ng Pangulo, ay hindi naalipin ng kanyang kapangyarihan. Ang Senate Committee ni Amy sa Foreign Relations ang unang naglunsad ng investigasyon sa pagtakip sa dating Pangulo. Siya ang unang nagpasabog ng tanong sa DILG, sa AFP, sa DOJ, mga institusyong hawak ng kanyang sariling kapatid. Okay, correct, fine. Kapag nagsimula ang impeachment trial sa Senado, ang galaw na ito ni Sara ay maaaring maging kanyang kalasag or shield. 'Di ba? Si Amy, si Villar, dalawang Villar ha, at mga kaalyadong tulad ni na Bato, dalawang Villar si Amy, si Bato, si Go, si Padilla, si Cayetano. Well, yung Cayetanong lalaki ay posibleng magpigil sa pagsabog ng kapangyarihan mula sa palasyo. Para sa mga Duterte loyalists sa social media, kalma lang daw po tayo. Huwag mong ipagkamali ang pagsakripisyo bilang pagsuko. Okay, yung sakripisyong ginagawa ni VP ngayon, hindi ibig sabihin sumuko na siya sa kalaban o sa kahinaan. Sa chess, hindi sumasagasa ang reyna sa umpisa. Ngunit kapag siya'y gumalaw, hawak niya ang laro. Para sa mga senatorial boss ni Duterte, huwag daw kayong bibitiw, huwag kakalas. Ang gambit ni Sara ay hindi para manalo sa clickbait o trending na topics. Ito ay para masecure ang mayorya sa hinaharap. No? Yung laro niya hindi para manalo sa ngayon, kundi in the future. Sa Senado, kapag nagsimula ang paglilitis, yung impeachment trial, ang tagumpay ay hindi magmumula sa sigaw, kundi sa strategiya, sa leverage, sa pagkakaroon ng kaalyado sa magkabilang panig. At sa kampo ni Marcos, huwag kayong magdiwang ng maaga. Hoy, ngiwi. Even you, mangga, ha? Panggigigilan ka ng taong bayan pag tinraidor mo pa ulit, ha? Ang pamilya mo ay may reputasyon na ng pagiging traidor after ipalibing ng mga Duterte ang tatay mo, tinraidor nyo. Tapos gamit mo ngayon ang ginawa kay Pangulong Duterte, may mga sinasabi ka pa na, ay, yung binitbit si PRRD na nag-flashback sa akin yung trauma na noon kinidnap ang pamilya namin, palabas ng Pilipinas. Yun naman pala, ba't hindi ka sumugod sa Villamor na ina mo ka? Nanonood ka ba ng live ko, Amy? Or kahit replay, na mo, ang dirty finger ko, tumitigas na naman. Lumalabas na naman ang dirty finger ko. Ang reyna ay gumalaw na pertaining to VP Sara at kapag siya'y tahimik na gumalaw, hindi ito para matalo. Ito ay para pumatay. Pumatay ng kalaban. Hopefully literal. Right? Tahimik na gumagalaw si VP Sara, nakikisama, may mga ina-upload pang videos ngayon na si Daryl Yap, si Amy, at si VP Sara ay talagang close na magkaibigan, nagbibiruan, 'di ba? Nagtutulungan sa kanilang shooting ng commercial ads ni Amy. Hindi naman siguro tonta si VP Sara, ano? Hininog naman siguro ito ng panahon, lalo't ito'y local elections. Alam niya ang kanyang galaw dahil siya ay dating mayora. Okay? So, ang laro ni VP Sara ay matindi, makamandag. 'Di ba? Naalala niyo yung binanggit niya dati nung narinig niya na bakit ibibigay sa iyo ang relo ko nung naglambing ang isang graduate ng PMA na Mr. President, can I have your watch? Ba't ko may bibigay sa iyo? So sa gigil ni VP Sara na naglalambing lang yung gumraduate kasi tradisyon yon at nakikita ni VP Sara before na 'di ba na ang tatay niya kapag may gumagraduate from PMA binibigay ang relo as regalo sa PMAer ay hindi naiintindihan ni Ngiwi dahil nga materyoso siguro mamahalin ang relo at walang kaalam-alam sa public service, ay gustong-gusto raw pilipitin ni VP Sara ang liig ni Ngiwi at lahat ng kanilang mga katabi. Lalo't masama ang pakiramdam niyo noong mga panahon na yon at alam niya sa sarili niya na kinukulam siya ng kalaban. Ang daming katarantaduhang ginagawa kay VP Sara. At ngayon ay lumalaro ang ating pangalawang pangulo. Sa tingin naman natin hindi siya sumusuko, di ba? Hindi siya bumibigay. Meron siyang ginagawang mga steps at siya lang ang nakakaalam kung paano lumaro niyan. Matalino naman ang pangalawang pangulo natin. Magtiwala lang tayo.
humantong na sa pangkukulam, 'di ba, sa pambabarang at kung ano-anong kahiyupan ang ginagawa sa kanya. Muntik-muntikan na rin siyang gurgurin, may sugat sa leg ang ating pangalawang pangulo at sa tingin natin, base sa kanyang sinabi, pinagtangkaan talaga ang kanyang buhay, hindi yun operasyon lang ng kanyang goiter or whatever. Sa tingin naman natin, hindi papayag si VP Sara na wala siyang ganting gagawin. Tama ba? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.